Ang ating abot kamay editorial ay bahagi ng inilabas ng pahayagang Filipino Star ngayon na may petsang October 12, 2023 at kanilang pinamagatang Kurap Dito, Kurap Doon. Noong nakaraang September 27, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas walang puwang ang korupsyon. Hindi umano mananaig ang katiwalian. Sinabi rin niya ito sa harap ng mga opisyal ng Philippine National Police at iba pang tanggapan ng pamahalaan para magbigay ng babala. Hindi yun ang unang pagkakataon na nag-warning ang Pangulo laban sa mga gumagawa ng katiwalian. Sa kabila ng kanyang mga babala at banta, marami pa rin ang gumagawa ng katiwalian at hindi natatakot. Walang nababahag ang buntot at patuloy na ng pangungurakot, walang taro sa pagsasamantala at nililimas ang kaban ng bayan. Ang resulta ng korupsyon, paghihirap panglalo ng bansa at pagkalubog sa kumunoy ng kahirapan ng nakararaming Pilipino. Habang nagbabala ang Pangulo, patuloy ang katiwalian. Katulad ng nangyayari sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na inakusahan ang chairman nito ng korupsyon kaugnay sa PUB Modernization Program. Ayon sa whistleblower na si Jeff Tombado, dating hepe ng LTFRB Information Team, tumatanggap ng 5 milyon piso si LTFRB Chairman Teofilo Guadis para maproseso ang mga request sa prangkisa, espesyal na permit at modifikasyon ng ruta. Ayon kay Tumbado, meron siyang ebidensya ng korupsyon dahil dati siyang opisyal ng LTFRB na pinamunuan ni Guadis. Ang pera ay nakakarating na rin umano sa Department of Transportation at Malacanang. Pinabulaan na naman ni Guadis ang akusasyon at sinabing handa niyang harapin ang inaakusa sa kanya. Agad namang sinuspindi ni Pangulong Marcos si Guadis at sinabing hindi niya kukonsintihin ang anumang hindi magandang gawain sa kanyang administrasyon. Ipinag-utos niya ang investigasyon laban kay Guadis. Ang aligasyon ng korupsyon sa LTFRB ang nag-udyok kay Senator Grace Poe na suspindihin muna ng DOTR ang implementasyon ng PUB Modernization Program. Ayon kay Poe, hindi makatarungan sa mga pampublikong driver na nawalan ng pinagkakakitaan dahil may korupsyon na nangyayari. Nararapat na magkaroon ng investigasyon ukol sa aligasyon ng korupsyon sa LTFRB. Kung totoo ang aligasyon na nakikinabang ng malaking halaga ang pinuno ng LTFRB, dapat mabatid ito. Gaya ng sinabi ni Marcos Jr., walang puwang ang korupsyon sa bagong Pilipinas. Habang sinusulat ng pahayagang Filipino Star ngayon ang editorial na ito, ay binawi naman umano ng whistleblower ang kanyang mga aligasyon sa dating LTFRB chairman at nagsorry dito. Gayunman, dapat pa rin magkaroon ng investigasyon para ganap na malinaw na walang ang katiwaliang naganap. Isang paraan din para linisin ang pangalan. Yan ang kabuuang editorial ng pahayagang Filipino Star ngayon. Mga katoto, saang dako man kayo ng mundo naroon bilang mamamayan ng Pilipinas, may karapatan kayong maghayag ng iyong saloobin, opinyon o suhestyon para sa ikabubuti at ikagaganda ng bansang pinanggalingan. Kung ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng isang tinig sa pagtuligsa ng mga korap na opisyal at ibulgar ang kanilang katiwalian, pupulutin ng mga ito sa kangkungan. Kung matitino ang mga lider ng bansa sa paglilingkod at walang korap, liliwanag at gaganda ang bukas. At tiyak, Pilipinas, aangat ka.